May nagpadala sa atin guys ng smart digital multimeter from Kwitz or Kwitz. So pwede ito sa voltage, resistance, capacitance at current. So yan siya guys oh. Yan, sa mga interested, lalagay ko sa description box yung link ng multimeter na to. So this is it guys, yung tester ni Kwitz or Kwitz model KM601S. Marami siyang pwedeng i-test. True RMS 10,000 counts. So para sa mga naghahanap ng tester, mukhang pwede to guys. Ito yung kanyang user manual na libro. Kapal-kapal. Sa bagay, multi-language. English lang naman yung kailangan natin. So, eto guys yung tester ni Kwitz. Ganda. Oh, sa mga nagnganga, pwede. Call out sa mga nagnganga. Pwede. Meron siyang hawakan dito. Para hindi natin, pwede natin isabit sa ating pantalon, sa ating belt. Okay. Buksan natin. Yun. Oh, di ba? Sabi ko na nga. Sabi ko na. Oh, yan. Sa mga nagnganga. Beetle nut. So, dito yung kanyang mga accessories. Charging cable. Kasi meron na siyang built-in battery. Yan. So, hindi mo na problema yung battery ng tester mo kasi built-in na siya. Meron siyang thermometer. Yan yung kanyang sensor. Okay, marami na pwedeng gawin ng tester ngayon. Sa mga nagtatrabaho sa cold storage, yung kanyang test prod. Maganda yung ganito kung pointed. Yun, meron siyang takip for high voltage. Oh, matulis nga. Ayos. Ang tulis. Oh, para sa mga maliliit na parts, kagaya ng board, mga resistor. Yan guys, oh, matulis. Okay, ganda. So ito ay ginagamit pag nagtetest tayo ng mga electrical, lalo kung medyo critical condition yung area, hindi siya kumbaga magdidikit. Kuminsan kasi nagko-cross na ganyan, tapos naididikit natin, sumasabog. So dito meron siyang protector. Yan. Tapos makapal yung wire, makunat. Okay. And then, meron siyang takip dito. Pag di natin ginagamit, ibalik natin dito. Tapos yung kanyang charging cable. Okay, so explore natin yung tester mismo. Maganda yung kanyang pouch kasi pwede yung maglagay dito ng tawag dito, yung mga herbs na ginangat-ngat natin. Or yung mga accessories nating iba, pwede natin ilagay dyan. Lupet. So ito guys, yung tester ni Kwitz or Kwitz. Wow, ganda. Malaki na yung display para kahit malayo tayo, kitang-kita natin yung mga information. Yung kanyang charging input, 5 volt, USB-A to DC. Ayan. So, mas maganda sana dito ay Type-C na rin yung kanyang input para universal, kumbaga. Kahit mawala na to, okay lang kasi madaling bumili. So ito yung iingat-ingatan natin para hindi mawala. Yan. Tapos yung kanyang power button. Sa likod yung kanyang flashlight. Then yung kanyang stand. Ganda. Mga port para ilagay yung ating test prod. Siyempre yung black dun sa common. Tapos ito yung nililipat-lipat natin kung mag-test tayo ng current. Yun. Tapos ang maganda nito guys, yan, tingnan natin. Papakita ko sa inyo. Ipapakita niya kung anong port yung gagamitin mo. So hindi ka mamamali. Kagaya niyan. Ang test natin ay about voltage, resistance, and buzzer. So yan, yung port na gagamitin natin. So pagka ilaw pa lang, kahit na wala ka masyadong knowledge about ganito,
Eto mismo, tuturuan ka niya kung ano yung gagamitin mo. Patay mo lang ng gano'n, i-on mo ulit. Yan yung gagamitin mo. Black, common. Tapos, yung pula sa input. Diba? So, hindi ka na mamamali. So, ngayon, mapapansin nyo yung kanyang arrow palipat-lipat. Ibig sabihin, between sa tatlong dyan, kahit anong i-test natin, automatic. Subukan natin. Wala akong pinindot. Nasa auto siya ngayon. Yun o. Automatic na pumunta sa DC. 2.9 volt DC. Okay. So, subukan naman natin sa outlet. So, ito mag-test tayo ng outlet. Wala tayong lilipat na setting. Automatic siya, guys. 220 volt AC. 60 Hz. Kasama pati frequency. Ngayon ay subukan natin sa buzzer. Ayun o. Kung medyo saturated yung wall, matetest pa niya. Resistance 2.2 mega ohm. Then balik natin sa AC. Wala tayong lilipat na setting. 219 volt AC. Yan. So kahit kamay natin, mariread niya. Ayun o. 219 AC. Ang lupit. So, hindi natin kailangan maglipat-lipat ng mga mode niya from AC, DC, resistance. Pero kung ayaw mo sa automatic, meron naman siyang manual. Eto, mano-mano DC at AC kasama pati frequency, mababasa na niya. Then, eto na rin yung kanyang button para sa kanyang flashlight. Long press natin. Yun o. Long press to off. Okay, tapos resistance. Yan. So, may tumutunog sa loob niya. Yun po yung kanyang relay para sa kanyang mga settings. Yan. 14.7 kilo ohms. Tapos, susunod ay sa continuity. Pag nagtetest tayo ng wirings, kung putol or hindi. Tapos maliwanag yung kanyang display para makita natin. Yan, okay? Tapos, diode. Subukan natin sa diode. Baliktarin natin. Ayun, ayos. Tapos, capacitance or capacitor. Nasa 23 or 22 microfarad. Yan, 50 volt, 22 microfarad. Try naman natin dito. (101) sa tingin ko 100 microfarad. 50 volt, 100 microfarad. Then eto naman. Pasensya na guys, sinipon kasi ako. Maulan dito sa amin. Yan, 473. Okay, so tama naman, 474. May tolerance siya kasi. Ito, hindi ko alam kung anong value nito. Tingnan na lang natin. Nasa 220 microfarad ito. Tama, 50 volt. Subukan naman natin dito. 10 microfarad. Yan o. 106 millivolt. Hertz or frequency. Nakita naman natin kanina. Pwede siyang magbasa ng frequency sa voltage. Temperature. Ito po yung gamit ng kanyang sensor. So, dito natin siya ilalagay. Umiilaw siya. Lipat natin para makita natin kung ano yung magagamit. Temperature, yan po. Okay, yung black dito sa common. Tapos, yung pula sa input. Subukan lang natin. Ayan. Nagbabago yung... So, meron siyang Fahrenheit tapos
degrees. Hindi mo na kailangan mag-convert. Yan o. Nagbabago yung kanyang reading. Ito, yung malupit dito kasi nga, meron siyang non-contact voltage detection tapos live. Ito yung kagandahan ng mga tester na to guys kasi meron silang non-contact voltage detection. So makikita natin kung present ang live dito. Yung neutral, okay lang kasi hindi tayo madadali nun. Yung live lang. Yung neutral, hindi niya madetect. Yung live lang. Okay, so meron siyang non-contact voltage detection. So ito yung maganda guys. Didikit mo lang siyang ganun. Ibig sabihin, present ang live dito. Yan. Subukan nating tanggalin. Siyempre, wala na. Okay, sa mga wire. Mga wiring na may putol, ganon. So, makikita niya kung may defect. So, ang hindi ko lang alam kung makikita niya yung kumbaga yung may partially damage. Yan. Pero at least kahit pa paano safe tayo na hawak ng mga wiring kung meron siyang present ng live. Tapos, meron din siyang via contact. Ito, may ilaw siya guys. Oh. Papasakan natin. Isa lang yung nakapasak. Sample. Yan yung live. Tapos, ito naman yung neutral. So, ma-identify natin kung ano yung fatal at non-fatal. May mga wiring kasi na wala sa standard yung wiring. Kagaya nito sa akin. Yan. Ito yung neutral, nasa baba. At live yung nasa taas. Okay. Sa bagay, kung magsasaksak tayo ng extension at wala namang polarity yung mga plug, wala din lang yung polarity kumbaga. Yan. So, identify na natin na yung banda rito ay live. Alam na natin yung iilagan natin. Okay. So, importante lang kasi yung mga yan, yung polarity ng kuryente. Na yung gamit natin ay madaling pang-detect ng mga live at neutral. So, tanggalin na natin. Yun yung isang maganda dito kasi nga kung maglilipat tayo ng mode, ipapakita niya kung anong port yung sasaksakan natin. Kagaya niyan, milliampere. So, sasabihin niya kung ano yung butas na lalagyan natin. Sa non-contact, wala siyang ilalagay kasi nga dito lang. Parang itututok lang natin sa wire na ganun kung meron siyang putol or wala. Tutunog siya. Okay? Tapos sa 10 ampere. Milliampere at 10 amp. Okay, tapos balik tayo sa resistance, voltage at continuity. So para sa mga naghahanap ng maayos-ayos na tester, ito guys si Kaiwits. Ayan, kung hinahanap mo ay nandito na lahat, all in one. Okay? Lalagay ko sa description box yung link at sa top comment section. Siya nga pala guys, para sa mga umabot dito sa dulo. Dahil sa Christmas naman ngayon, ipapamigay natin ito. Okay, update ko kayo sa susunod na video natin kasi meron akong ginagawa dito na capacity test. Yun yung susunod nating video. Ayan, i-update ko kayo about dito sa ating papamigay. Kasama yung kanyang box, pouch, kompleto po siya, yung manual, nandito po lahat. So, yun yung ginagawa ko kasi ngayon, kaya nandito ako sa studio, dito nagbablog. Hindi ako makapag-vlog sa labas ngayon kasi napakalakas na ulan. Okay, maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta kay Juan Dilasag. At eto, papamigay natin ito. Thank you.